when God told Abraham, I will make your seed as the dust of the earth. He wasn't just talking about a big family reunion or a bunch of people with Abraham's last name. That dust and those stars, that's God's way of saying, my blessing is so massive, you can't even count it. It's not just about numbers. It's about this sheer, overflowing, unstoppable blessing God pours out. And it's not just for Abraham's physical family, but for the whole world. But here's the kicker. All of those promises, all of that blessing, it's not just about land or descendants. The real inheritance, the real blessing, is Jesus Christ himself. Galatians 3:16 says, Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, and two seeds, as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. So the true seed is Jesus, and through him, every nation, every person who believes, gets in on the promise. That's why the gospel is for everyone. And just like Hebrews 1 says, God, who spoke in many ways in the past through prophets, has in these last days spoken to us by his Son. Jesus is the final word, the ultimate revelation. No more guessing, no more shadows. Jesus is the full picture of God's promise and love. Ang Diyos, na sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita noong una sa mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta, sa mga huling araw na ito ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng bagay, na sa pamamagitan din niya ginawa ang mga sanlibutan. Hebreo 1. Talata 1-2 kay JV. Nang sabihin ng Diyos kay Abraham, gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi. Hindi lang siya nag-uusap tungkol sa malaking pagtitipon ng pamilya o sa maraming taong may apelidong Abraham. Ang alikabok at mga bituin na yon, iyan ang paraan ng Diyos para sabihin, napakalaki ng aking pagpapala, hindi mo na kayang bilangin. Hindi lang ito tungkol sa mga numero, kundi sa lubos umaapaw at walang tigil na papalang ibinubuhos ng Diyos. At hindi lang ito para sa pisikal na pamilya ni Abraham, kundi para sa buong mundo. Pero ito ang nakakagulat, lahat ng pagpapalang iyon, 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 lahat ng pangakong iyon, lahat ng pagpapalang iyon. Hindi lang ito tungkol sa lupa o sa mga inapo. Ang tunay na mana, ang tunay na pagpapala ay si Jesus Kristo mismo. Sinasabi ng Biblia ngayon kay Abraham at sa kanyang binhi, ginawa ang mga pangako, hindi niya sinabi. At sa mga binhi na parang sa marami, kundi parang sa isa, at sa iyong binhi na si Kristo. Galasya 3:6, kaya ang tunay na binhi ay si Jesus, at sa pamamagitan niya Bawat bansa, bawat taong naniniwala ay magkakasama sa pangako. Kaya nga sinasabi natin na ang ebanghelyo ay para sa lahat, hindi lang sa isang grupo at nasa formo. Ito sa Hebreo 1, talata 1-2. Noong unang panahon nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at matanda, mga nagliliyab na palumpong, mga panaginip at iba pa. Pero ngayon nagsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesus, at sa pamamagitan ng nakasulat na salita. Iyan ang huling salita, ang pinakahuling paghahayag. Wala nang hulaan, wala nang anino, si Jesus ang buong larawan ng pangako.
Paki-share po ang channel para sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay Hari.